Tips para makatipid at makaipon ng pera. Magtabi agad para sa ipon pagdating ng kita o sweldo. Hindi mahalaga kung malaki o maliit, basta may maipon. Pwede din mag-ipon para sa isang project gaya ng bahay, sasakyan, gadget at iba pa. Uso na din ngayon ang automated saving sa mga bangko. Magtanong na lamang sa kanila tungkol dito. Gumawa ng budget. Unahin ang mahalaga gaya ng pagkain, tubig, kuryente, gasolina, pag-aaral at iba pa. Tiyak ding may bahagi para sa savings. Magtipid sa tubig, kuryente, gasolina, loob at iba pa. Ipunin ang mga basurang pwede pang ibenta. Ibenta ang mga gamit na di na kailangan at di na ginagamit. Pwede din itong i-barter. Kikita ka na, makakatulong ka pa sa kalikasan kapag natuto kang mag-recycle. Ugaliin din ang pagre-reuse ng mga bagay gaya ng plastic bags at plastic containers. Kung magbebenta naman ng mga gamit, tiyakin na hindi ka lugi. Isipin kung gaano mo na ito napakinabangan o kung luma na o halos bago pa ang ito. Maaari rin itong ipalit sa mga bagay na kailangan mo na di na kailangan ng iba. Tumingin o mag-post online, ngunit maging mapanuri sa magiging na transaksyon. Iwasan ang madalas na pagpunta sa mall o pamilihan. Kung walang importanteng bibilhin o aasikasuhin ay huwag nang pumunta sa mall. Maaaring matukso ka pang bumili ng bilhin mo ng kailangan o kaya ay kumain ka pa sa restaurant o food chain at baka maglibang ka pa gaya ng panonood ng sine o paglalaro ng arcade. Maaari rin namang mamasyal paminsan-minsan. Isama mo ito sa iyong schedule na maaaring minsan o 2 beses lamang sa isang buwan. Huwag dalhin ang credit card o ATM card kapag mamimili o mamamasyal. Natutokso kang bumili ng higit sa dala mong budget dahil alam mong may magagastos ka pa. Di mo mapapansin na marami ka ng credit at marami na ang nabawas sa savings mo. Iwasan ang labis na pagbili sa mga online shop o live selling. I-add to cart muna ang mga items pero pag-isipang mabuti bago mag-order. Balikan ito pagkatapos ng 1 linggo at isipin kung kailangan mo ba talaga. Huwag padala sa sale o free shipping dahil babayaran mo pa rin naman ang item. Kalimitan din may minimum na halaga bago ma-avail ang discounts at free shipping. Huwag pabudol sa kanila. Kung pwede rin ay i-uninstall na lamang ang online shopping apps. Kung hindi naman ay iwasang tingnan-tingnan ito ng madalas. I-open lamang ito kung may talagang kailangan kang bilhin. Tandaan din na once na mapili mo na ang item sa isang live selling, di mo na ito pwede i-cancel unless gusto mong ma-post ng modus buyer o joy receiver. Kapag nakapag-mine ka na, automatic na sold na ito sa iyo at babayaran mo na ito kahit wala sa budget mo. Maging mapanuri rin sa bibilhin. Basahin ang reviews at tingnan ang pictures at videos mula sa ibang customers. Mamili sa mas mura ang presyo. Ang bawat pisong matitipid ay mahalaga. Kung maramihan ang bibilhin mo, halimbawa ay pangwan ng groceries nyo, kung sa bawat item ay makakatipid ka ng piso hanggang 5 piso, malaking halaga na ito kung pagsasama-samahin mo. Ugaliin din ang pagkukumpara ng mga presyo ng iba't ibang brand ng produkto upang mapili ang pinakamababang presyo. Pero huwag kalimutang isaalang-alang ang quality nito. Iwasan ang pagkain sa labas o pagpapadeliver. Kumain na bago lumabas para di matusong kumain. Kung hindi naman may iwasan at nagutom pa rin, piliin ang mura pero malinis at masustansyang pagkain. Kumain lamang sa labas kung may okasyon o dapat i-celebrate kaya ng birthdays, anniversaries o promotion. Mapapamahal din sa delivery fee kaya magluto na lamang kung nasa bahay naman. Madalas din na may minimum price ang order bago i-deliver kaya mapipilitan kang dagdagan ang order. Halimbawa, mapapadeliver ka ng halagang 300 pesos once a week, 1,200 pesos na ito sa isang buwan, lalo na kung mas madalas ka pa ditong magpa-deliver. Gumawa ng listahan bago mamili. Maiiwasan ang pagbili ng mga di naman kailangan o mayroon sa bahay. Ang nangyayari kasi kapag walang listahan ay pupuntahan at titingnan mo lahat ng available items.
lalo na sa groceries at mall, kaya mas marami kang makikita na pwedeng bilhin. Makakatipid ka pa sa oras kung alam mo na kung saang section ka pupunta o saang store mo ito bibilhin. Iwasan ang impulsive buying o pamimili ng labis at pabigla-bigla. Tanong sa sarili kung magagamit pa ba ito, wala ka pa ba nito, madalas mo bang kakailanganin ito o pwedeng manghiram na lamang, matatambak lamang ba ito o pagsasawaan mo na lamang kalaunan. Gumastos ng mas mababa kaysa sa kita o sweldo. Sikaping may maipon kahit kaunti sa kita o sweldo. Hindi ang kabaligtaran nito na makakapangutang ka dahil kinulang na ito. Hindi obligadong sumabay sa uso. Tandaan na ang uso ngayon ay maaaring di na uso bukas, sa isang linggo o sa mga susunod na buwan. Hindi mo ikamamatay kung hindi ka makakasabay. Sasayang lamang ang mga ito kapag hindi na uso. Huwag maging mainggitin. Baka dahil sa inggit kaya mo pinipilit magkaroon ng mga bagay na hindi mo naman kayang bilhin. Mangungutang ka pa, mahigitan mo lang sila. Huwag feeling mayaman. Huwag makipagsabayan sa talagang mayaman o feeling mayaman lang. Di ka talaga yayaman yan. Maging mapili din sa mga taong sasamahan. Ilagay sa lugar ang pakikisama at pagiging galante. Magkaiba ang pagiging kuripot sa pagiging mahigit. Malilibre lamang kung may sobrang pera na hindi makagigipit sa iyo o tuwing may okasyon o kailangang i-celebrate o kapag hinihingi ng pagkakataon. Huwag abusuhin ang mga salitang sagot ko na to o ako na dito. Matutong tumanggi. Huwag lahat ng mag-alok ay bibilhan mo. Maaaring pagbigyan minsan o makalawa o kung kailangan mo lamang talaga ng ibinebenta nila. Huwag din bumili ng labis sa iyong kailangan dahil masasayang lamang ang mga ito. Huwag lahat ng magyaya ay sasamahan. Isipin kung hindi ka magigipit kapag gumastos ka sa inyong pupuntahan. Umisip ng magandang dahilan na hindi sila magtatampo. Limitahan ang pagtulong. Hindi masama ang pagtulong lalo na sa nangangailangan. Ngunit huwag labis hanggang sa puntong ito nang maghihirapan. Maaari namang tumulong muli kapag nakaluwag-luwag ka na. Maaari rin tumulong sa pagbibigay ng mga bagay na hindi mo na kailangan pero sa kanila ay mapapakinabangan pa. Maging mapili din sa taong tinutulungan. Kung minsan yung mga taong tinulungan mo ay hindi mo naman maaasahan kapag ikaw naman ang nangailangan. O yung iba ay malapit lamang sa iyo kapag may pakinabang at biglang mawawala kapag di mo na nabibigyan. Ilugar ang pakikisama. Huwag isipin na kapag natulungan mo sa pinansyal o nabigyan mo ng mga bagay ang isang tao ay mamahalin ka na niya at magiging mabuti na siya sa iyo. Mas mainam pa rin ang makisama sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo at magandang pag-uugali. Iwasan ang labis na pamamasyal. Hindi masama na mag-relax ka minsan-minsan. Pumili ng lugar na mura lang ang gagastusin. Titirahan, pagkain, sasakyan, gamit at iba pa. Huwag ding sumabay sa peak season dahil tsak na mas mahal ang gagastusin. Sabay na ang pamamasyal sa mga okasyon para double purpose. Tiyak hindi na pag-ipunan ang gagastusin at hindi inutang lamang. Hindi na baling wala kang maipost sa IG o FB kaysa maipost kang magbayad ka muna ng utang bago ka mamasyal. Iwasan ang magarbong handaan. Huwag nang maghanda ng bongga lalo na kung hindi naman ang pag-ipunan. Marami sa mga Pilipino ang naghahanda kahit inutang lang ang pera. Gawing simple ang mga okasyon. Huwag mag-imbita ng masyadong maraming bisita. Uso na rin ngayon na ang pamilya na lamang celebrate. Maging kontento pero mangarap. Maging kontento sa kung ano ang mayroon ka ngayon para maging masaya ka at hindi maging mapaghangad o sapin. Pero silabing makuha at maabot ang mga pangarap mo. Hindi ito madali pero kaya mo. Magsimulang tuparin ang mga bagay na mas madali mong makukuha o mas kakailanganin mo agad. Huwag pagsabay-sabayin dahil mahihirapan ng gastusan ang mga ito. Pumili ng prioridad. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng bagong laptop,
pero kailangan mo din ng sasakyan para sa trabaho. Unahin ang sasakyan at kapag nakaipon na sa trabaho ay saka bilhin ang laptop. Huwag mangutang. Kung hindi maiiwasan, sikaping mabayaran ito kaagad at huwag nang madagdagan. Umutang lamang din ng kung magkano ang kailangan. Maging maingat din sa pangungutang lalo na sa mga online loan apps. Huwag magsugal, tumaya at magbisyo. Kung iipunin mo na lang ang gagastusin sa mga ito, mas makatutulong pa sa iyo. Huwag maghangad ng malaking halaga na hindi mo pinaghirapan. Karaniwan din sa mga natatalo sa sugal ay nahuhulog sa panluloko at pangungutang. Ang dahilan ay para makabawi. Sigurado ka bang makakabawi? Paano kung matalo uli? Ang alak naman at sigarilyo, lalo na ang bawal na gamot ay walang mabuting maitutulot sa iyong katawan, bagkus ay makasisira pa dito. Huwag din kaagad maniwala sa mga online investments at trabahong nangangarpo ng malaking kita. Maging mapanuri. Pumili ng magandang life o health insurance. Pumili lang ng isang maganda at subok ng insurance company para hindi madami ang kailangan mong hulugan. Mag-focus sa isang insurance company na maraming benefits. Mag-survey muna at pag-aralan itong mabuti. Huwag padala sa promotions at paghikayat ng mga agents. Ginagawa nila yan para kumita. Maging mapanuri. Maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Kung may trabaho ka na, mainam din ang iba pang source of income gaya ng maliit na business na kaya mong isabay sa iyong trabaho. Tiyakin lamang na maaasikaso mo pa ito o may mapagkakatiwalaan ka dito para di mauli sa pagkalugi at lalong makabigat sa iyo, lalo na kung inutang o hiniram lamang ang punan dito. Maging mahigpit at maingat sa paggastos ng tubo o kita para hindi masayang ang pagod mo. Pag-isipang mabuti bago magdesisyon ukol sa gagawin mong negosyo. Sumangguni sa eksperto o mag-research ukol dito. May mga tips din na pwede mong maging guide ukol dito. Di rin mahalaga na malaki agad ang negosyo mo. Lahat ng negosyo ay nagsisimula sa maliit